Diyos, maraming salamat po. Kasapit kaming muli, payapa, sa oras ng aming banal na pagsamba. Salamat po, hindi mo binibigo ang aming pag-asa na ikaw po ang aming makapili. Sa pagsisimula pa lang ng aming pagtitipon, sa aming mga pag-aawit, inaaliw mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Inalalakas mo kami, Ama. Alibasa'y alam mo itong kailangan namin sa aming pakikipagbaka sa sanlibutan. Salamat po sa pag-iingat, Ma. Salamat sa pagliligtas mo. Salamat sa mga biyaya, mga pagpapala. Salamat po na nanatili sa amin ang pananampalataya. Nagpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Sa harap ng mga pagsubok, sa tulong mo, Ama, na pagtatagumpayan namin ang lahat ng hadlang. Nananatili sa amin ang alam, ang ningas ng Espiritu na siyang nagtutulak sa amin para magpatuloy sa pakikipagpaka. O aming Ama, lahat ng ito kinikilala namin. Awa at biyaya mo sa iyong mga anak. Tanggapin mo kaming lahat na magkakapatid. Maawa ka aming Ama. Patawarin kami sa aming mga sala. Lingapin mo ang aming pagsamba. Panginoong Hesus, pamagitan mo po kami sa Ama. Salamat po. Salamat sa pag-alalay mo. Sa pagtulong mo sa amin araw-araw. Nananatili po ang mga aral sa puso namin. Ikaw ang aming laging kasama sa pakikipagbaka sa mga pain ng diablo. Patuloy kaming nagtatagumpay. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Kahabagan mo po sana. Muling matupad sa amin ang iyong pangako. Maawa ka po. Lingapin mo kaming lahat. Ama, nakagaya kaming muling tumanggap ng iyong mga aral. Gawin mong sisidlang hirang ang aming mga puso. Sampalatayanan namin ang iyong mga salita. Ibuhay namin araw-araw. Patuloy kaming maging dapat sa iyong harapan. Manatili kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga mahal na kapatid, sa buhay ng tao sa daigdig, normal po lamang po na tayo ay magsikap na humanap ng solusyon sa mga problemang nasasagupan natin. May mga taong nangingibang bansa upang makaahang sa kahirapan. Iba naman ay sinasamantala ang bawat oportunidad. Kahit pa sakripisyo ang dangal at integridad. Bawat tao ay mayroong sariling plano para sa kanyang ikabubuti. At bago niya ito isagawa, karaniwan na sumasangguni siya sa mga taong iniisip niyang makatutulong sa kanya. Gaya ng mga taong dalubhasa sa iba't ibang aspeto at larangan ng gawain. Subalit sa panig po natin, mga kapatid, bilang mga tao ng Diyos, kanino natin dapat isangguni ang lahat ng ating mga panukala sa buhay? Wala pong iba kundi sa Diyos. Bakit?
sapagkat ito ang tagubilin sa atin ng mga hinirang niya. Ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 3:5-6, sa Panginoon ka magtiwala, buong puso at lubusan. Paano? Ang sabi, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Paano po natin patutunayang hindi tayo nananangan sa ating sarili? Ang sabi pa, sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sa makatwid, ang mga tunay na lingkod ng Diyos, patakaran po ng buhay nila ang pagsangguni sa Diyos sa anumang kanilang panukala sa buhay bago nila ito isakatuparan. Ano po ang kanilang pag-asa? Ang Diyos, ang kanilang advisor at consultant. Ang Diyos ang kanilang guidance counselor. Kaya tiyak na tama ang kanilang tatahakin at gagawin. Bakit po natin natitiyak na tama ang ating tatahaking daan kapag ang Diyos ang ating sinangguni patungkol sa ating mga plano? Ang sabi ng Diyos sa Jeremias 29:10-11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ano po ang tiyak na idudulot sa atin ng plano ng Diyos? Ang sabi niya, ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Narinig sana ito ng mga kabataang nangangarap ng maunlad at maligayang buhay sa inaharap. Lubos na pagtiwalaan sana ito na mabigyan ng maayos at masaganang buhay ang kanilang pamilya. Ang Diyos ang gawin po nating kasangguni at tagapayo. Mabuti ba sa tao na gumawa ng pasya na hindi sumasangguni sa Diyos? Hindi. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 14:12, may daang tila matuwid sa tingin ng tao. May daang matuwid sa tingin ng tao. Kasing kahulugan ng tila. Kasi sa tingin ng tao. Ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa tingin lang ng tao matuwid, pero ang dulo pala'y kamatayan. Madalas na nagkakamali ang tao dahil ang sarili lamang ang kanyang pinagtiwalaan. Ang sariling pananaw o sariling batayan lamang ang kanyang pinanghawakan. Ano po ang karaniwang nasasabi ng tao pagkatapos na magkamali? Akala ko po kasi, parang maganda kasi. Ginaya ko kasi si mahusay, etc. Karamihan siguro, karanasan din natin ito. Minsan sa buhay natin. Ano ang katunayan sa Biblia na ang tao ay hindi makakapagtiwala sa sariling kaalaman at karunungan upang umunlad ang kanyang buhay? Sa Ecclesiastes 9:12, ang sabi ng Biblia, hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Kayo, mga kapatid, mayroon bang taong alam ang kanyang takdang oras o kamatayan? Wala. Ni hindi niya alam ang mangyayari sa kanya mamaya o bukas o ang magiging resulta ng anumang kanyang gagawin. Di ba? Ano po ang nakakatulad ng tao? Sabi ng Biblia, siya'y tulad ng islang nasusukluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Ang tao'y parang nahuhulog sa patimbong
sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon. Ano lamang ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Na ang tao ay hindi kailanman maaaring manangan sa kanyang sarili para sa kanyang ikabubuti. Gaano karaming mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ang namatay dahil sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon o aksidente, mga kalamidad, kasalot o epidemya, iba't ibang trahedya sa buhay. Di ba nabalita kailan lang sa Pilipinas yung malakas na ulan na nagdulot ng pagbaha doon sa malaking bahagi ng lalawigan ng Davao. Nagdulot din ng mga landslide, pagguho ng mga lupa. Merong isang pamilyang payapa sanang nagpapahinga sa loob ng kanilang tahanan, biglang natabunan ng lupa. Ilan lang yan sa mga nababalitaan natin. Sila inabutan ng biglang pagdating ng masamang pagkakataon. Ano yan? Yan ang katunayan. Hindi natin pwedeng pagtiwalaan ang sarili nating kakayanan. Paano po kung ang tao ay nakapagtapos ng pag-aaral? O sabihin pang naging marunong at maalam. Sapat ba ito para siya umunlad sa buhay? Hindi rin eh. Ano po ang sinasabi ng Diyos sa taong naging marunong at maalam? At naging palalo na tumiwala sa sarili. Ang sabi ng Diyos, sapagkat ikaw ay tumiwala sa iyong kasamaan, yung sinabi, walang nakakakita sa akin. Ang iyong karunungan at ang iyong kaalaman nagpaligaw sa iyo. At iyong sinabi sa iyong puso, ako nga at walang iba liban sa akin. Sinong taong marunong ang hindi po nakaranas ng kapigatihan? Meron ba? Sinong dalubhasa sa mga karunungang panlupa ang hindi nasaktan o nagkasakit o nagkaroon ng problema? Yung mga taong sikat, mga kilala, ng mga tao sa iba't ibang larangan ng karunungan ng mundo. Na matatagal ng mga panahon. Nasa na sila ngayon? Sila ay naging bahagi na lang ng kasaysayan ng mundo. Bakit? Kasi inabot na sila ng kamatayan. Marami sa kanila ay matatagal ng nangamatay. Lumipas ng maraming mga taon. Ang henerasyon ay papalit-palit. Kasi hindi nga hawak ng tao ang kanyang sarili. Hindi alam ng tao kung ano mangyayari sa kanya. Kaya sundin natin ang itinuturo ng Biblia. Sa Panginoon ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangad sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kaya, ang isang tunay na lingkod ng Diyos, marami man siyang panukala sa buhay, ay lagi niya itong sinasangguni sa Diyos sa pamamagitan ng pagdulog. Papanata siya, nananalangin. Doon niya sinasangguni sa Diyos. Hinihingi niya sa Diyos kung ano yung dapat niyang gawin. Paano tayo papatnubayan ng Diyos? Upang itaang ating mga landas at paghatid sa atin sa maayos at maunlad na buhay. Sabi ng Diyos sa Isaiah 48:17, ako ang iyong Diyos na Panginoon. Tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran. Isipin ninyo mga kapatid, ang Diyos po mismo ang nangako. Tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Sana narinig yan ng mga kabataan. Ang Diyos ang magtuturo para sa ikabubuti ninyo.
Papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran. Paano tayo tuturuan ng Diyos? Sa anong pagkakataon natin tinatanggap ang pagtuturo ng Diyos? Upang patnubayan tayo sa ating pamumuhay. Sa Isaiah 2:3 ang sabi ng Biblia, halina kayo at tayo magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob. At tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan. Alin ang mga daan ng Diyos? Ang kanyang mga kautusan. Sa mga katwid, mga kapatid, sa pagsamba tayo tuturuan ng Diyos ng kanyang mga kautusan na magiging gabay at patnubay natin sa buhay. Kaya napakahalagang bahagi ng ating pagsamba ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos na mula sa Biblia. Kaya huwag nating pababayaan ang mga pagsamba. Saan man tayo makarating at anuman ang maging kalagayan ng ating buhay, ay lagi po nating pagtalagahan ang pagdalo sa mga pagsamba at lagi tayong makikinig na mabuti sa panahong itinuturo sa atin ng mga aral ng Diyos. Paano uunlad ang mga kabataan? Paano nila matatamo ang kanilang mga pangarap kung walang tinatanggap na pagtuturo ng Diyos? Sapagkat hindi naman dumadalo sa pagsamba. Pinagwawalang bahala ang pagsamba. Kaya hindi kataka-taka na nabibigo. Hindi niya natatamo ang sagot sa kanyang mga panalangin. Meron siyang gustong gawin, pero hindi siya nakakakuha ng magandang resulta sa kanyang ginagawa. Bakit? Walang patnubay ng Diyos. Paano nga papatnubayan ng Diyos? Hindi naman. Nagpapahalaga sa paglilingkod, lalo na sa pagsamba. Kaya hindi siya nakakapakinig ng mga aral ng Diyos. Hindi ko naman pinababayaan ang pagsamba. Pero bakit maila pa rin sa akin ang kapalaran? Ano ang dapat lagi nating gawin upang laging magpanibagong lakas at pag-asa? Sa Job 11:14 hanggang 18, ang sabi ng Biblia, alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay. Linisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan. Tiyakin natin lagi tayong nagbabagong buhay. Sa panig nating mga ama ng tahanan, subaybayan at atayin po natin ang ating kani-kanyang pamilya sa malinis at matuwid na pamumuhay. Tiyakin natin walang sinumang miyembro sa ating pamilya ang gumagawa ng labag sa mga aral ng Diyos. Lalasing, susugal, nakikiapid, at iba't ibang uri pa ng mga gawang immoral sa harap ng Diyos. Ang lagi nating pagsikapan ay mabuhay tayo na nakasalig sa mga aral ng Diyos. Ang lagi nating magawa ay ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Ano ang pangako ng Diyos na ibubunga nito para sa atin at sa ating sambahayan? Sabi ng Biblia, magliliwanag ang iyong buhay higit pa sa sikat ng araw. Papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Kahit pa sa mga nakaraan dahil sa mga pagkakamali, maaaring dumilim ang buhay. Nasadlak sa mga pagdurusa, kabiguan. Pero pag natutunang makapanumbalik sa Diyos at gawin ang pagbabagong buhay at magpatuloy sa pagsunod sa mga aral ng Diyos, mula sa kadiliman, magliliwanag ang buhay. Magiging panatag ang buhay at mapupuno ng pag-asa. Paano ang mga nakakatakot na mga nangyayari ngayon sa mundo, gaya ng mga kaguluhan, malalakas na kalamidad, mga salot at katampalasan? Ang sabi ng Biblia, taas loob kang harap sa sanlibutan, matatag ang loob, walang kinatatakot.
Marami bang nakakatakot ng mga pangyayari, pero ikaw ay wala kang katatakutan sapagkat ang Diyos ang laging proteksyon mo. Laging magsasanggalang sa iyo at sa iyong tahanan, sa iyong buong pamilya. Higit sa lahat ang sabi ng Biblia, bibigyan ka ng pahinga, haling kapahingahan, ang walang hanggang kapahingahan. Doon sa bayang banal, sapagkat isang malwalhating buhay ang ating tatamasahin. Magpapahinga na tayo sa mga sakit, sa mga hirap, sa mga pagdurusa. Walang hanggang kaligayahan ang ating po mararanasan sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Na habang naglalakbay pa tayo sa daigdig na ito, ano po ang tagubilin ng Biblia na dapat nating gawin? Lalo na kapag nabibigatan tayo sa pagdadala ng buhay. Manalangin tayo sa Diyos. Mabigat ang problema, manalangin sa Diyos. Mabigat ang karamdaman, manalangin sa Diyos. Halos hindi mo malaman ang gagawin sa dami ng suliranin, manalangin ka sa Diyos. Marami tayong mga nararanasan ngayon, mga kapatid. Iba't ibang anyo ng pagsubok sa buhay. Magkakaiba. Pero iisa ang dulot dito sa atin. Hapis at matinding kadalamhatian. Kailangan natin ay manalangin sa Diyos. Lalo na sa ganitong pagsamba natin. Lagi nating samantalahin ang pagdulog sa Diyos. Pangyamilin sa Kanya ang ating buhay. Sa piling ng mga ama ng tahanan, ihamilin natin ang ating pamilya. Anong dapat nating hilingin ngayon sa Diyos? Ang aking babasahin ay isang panalangin. Kaya katapos kong basahin ay diretso na tayo sa panalangin. Ngunit habang binabasa ko ang panalangin ito, isa-isip natin, tayo mismo ang nananalangin nito sa Ama. Kalakip ang ating puso upang maawa siya sa atin. Sa awit 25:16, panumbalikin mo ako at maawa ka sa akin sapagkat ako'y nag-iisa at nagdadalamhati. Ang kabagabaga ng aking puso ay lumaki. O hanguin mo ako sa aking kapanglawan. Gunitain mo ang aking pagkapighati at aking damdamin. At ipatawad mo ang lahat kong mga kasalanan. Masdan mo ang aking mga kaaway sapagkat sila'y marami. At pinagtataniman nila ako ng mabagsik na pagkagalit. O ingatan mo ang aking kaluluwa at iyong iligtas ako. Huwag nawa akong mapahiya sapagkat nanganganlong ako sa iyo. Kayo, mga kapatid. Ama namin Diyos, narito lang yung mga anak. Nangangayupa pa ang aming mga puso. Nagmamakaawa ka. Dinggin mo sa langit ang aming mga dahi. Kanina pa, marami na kaming isinumbong sa iyo. At habang itinuturo sa amin ang leksyon, nakikita namin ang mga pangyayari sa buhay namin. Salamat po. Salamat sa paggabay mo sa amin. Hangad mo magkaroon kami ng mabuting kalagayan sa buhay pa lamang na ito. Lalo ng aming mga anak. Sana po ang mga aral na ito
Tatak mo sa puso ng iyong mga lingkod, lalo na sa mga kabataan na naghahangad ng mabuting kinabukasan. Sampalatayanan nila, Ama, na ikaw ang magkakaloob nito sa kanila. Lagi silang sumangguni sa iyo. Ikaw ang maging aming kasangguni at tagapayo. Ang mga aral mo ang gamitin naming gabay at patnubay. Habang kami ay nakikipagbaka sa sanlibutan. Huwag mo kaming bibitiwan, Ama. Tulungan mo kaming lahat sa harap ng maraming mga pagsubok. Sampalatayanan namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Ang mga salitang magbabago ng buhay namin sa mundong ito. Lalong-lalo na ang mag-aatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami lahat na maging mapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Ano man ang mangyari sa aming buhay, ano man ang pagsubok pang-aarapin namin, kaming sa iyo nananalig. Lubos namin siyang palatayanan ang pangako mo. Hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang Diyos namin ang laging mag-iing at magsasanggalang sa amin. Tulungan mo kami, bawat pamilya. Sama-sama kaming magmana ng buhay na walang hanggan at makapanahanan sa bayang banal na ipinangako. Jesus, ipamagitan sa Ama, alalahanin kaming lahat sa araw ng iyong pagbabalik. Isama mo kami sa iyong kaharian. Wala kang iiwan sa amin. Lahat kami maisulit namin ang pananampalataya ipinagkaloob mo po sa amin. Ama, hindi namin nalilimot italangin ang aming mga kapatid na patuloy na nagdaranas ng pag-uusig at mga kaapihan. Lagi mo silang ingatan saan man naroon ang mga anak mo. Ang mga nagtitiis sa bilangguan, dumating na siya ng araw ng kanilang paglayo. Higit sa lahat ang naiwang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Huwag mo silang pababayaan kung nagkakasakit, lalo ng kateni, pagagalingin mo. Dingapin mo ka silang lahat sa kanilang pangangailangan. Makapanatili po nabubuhay ng maayos at marangal, nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mo ng aming mga panalangin at binasbasan mo kaming lahat na magkakapatid. Pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo.